everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang mag-hi and mag-hello sa lahat ng ating solid supporters, solid subscribers na andito pa rin hanggang sa mga panahong ito na hindi pa rin tayo iniiwan at lagi pa rin tayong sinusuportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all so much. At syempre dito na rin sa ating mga commentators na araw-araw na nagko-comment sa atin. Thank you so much. Marlene Vargas, Judith McGovern, hello. Maraming salamat sa iyo, ma'am. G. May Cruz, thank you so much. Hello rin kay Margie Bautista. Vigor Trex, thank you so much sa iyo. Aksa Heliana, 6969. Matagal na pala yung 69 na yan. Hi kay Chrislyn Cabael. Sorry at hindi ko napansin. Hello rin kay Jean 8864, Gail Easy, Julieta Stralubio, maraming salamat. Marichet Serviano, RD Edria. Hello rin kay Juliet Valmoria, Rosana Crisostomo, maraming salamat. Angelita Villafuerte, Maricel Bulyeser. Thank you din kay Gretchen Arwana. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at pagmamahal ninyo nitong ating channel. Hello rin kay Mary Grace Gumban. Maraming thank you sa iyo, Angeline Puaso, Lucille Galinea, Sandara Undi. Hello, maraming salamat. Rosemary Perez. Hello rin kay Lina Ladeza. Hello rin kay Liza Teves, kay Nina Gasilios. Hello rin kay Sally, kay Marvy, kay Geraldine Gonzalez, Grace Sarmiento, Leonor de la Cruz, at sa lahat ng ating suki na tagapakinig. Huwag na nating patagalin. Ito na po ang part 1 sa storya ni Des dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi nila, mother knows best. Dapat daw makinig tayo sa ating mga ina dahil alam nila ang mas nakakabuti sa ating buhay. Pero tama bang kahit sa love life, si mama pa rin ang masunod? Dear Mama Mia, bago ang lahat ay gusto ko pong humingi ng tawad kung hindi man maganda ang pagkakanarate ko nitong storya ko. Hindi kasi ako magaling sa ganon. Pero anyways, gusto ko pa rin i-share ito sa pagbabakasakali na baka mapagkuhanan ito ng leksyon ng iba niyong tagapanood at tagapakinig. Just call me Des. From somewhere in Visayas. Isa po akong babaeng napakahilig kumain ng itlog. Halos lahat naman siguro tayo ay kumakain ng itlog, hindi ba? For me, hindi po ako nabubuhay o mabubuhay sa mundong ito kung walang itlog. Itlog for me is life. Kung bastos po ang nasa isip ninyo, well, wala na akong magagawa dyan. Pero ang tinutukoy ko pong itlog ay yung itlog ng manok na ginagawa nating breakfast. Yung bang may egg whites, tapos may yolk, tapos nakapaloob sa isang shell, yun po ang tinutukoy kong itlog. Anyways, first time ko pong i-share ang storya ko. Simulan natin ang lahat taong 2017 kung saan isa akong dakilang tambay. Nangyari po ang most embarrassing moment to the highest level of my life nung mga panahon na yon. Wala pa akong trabaho nung time na to at kaka-resign ko pa lamang from my previous work. So, na-hire muna ako sa PNB o palaging nasa bahay. Every morning, hindi talaga mawawala sa breakfast ko yung itlog. Pagbukas ko ng ref nung araw na yon ay itlog no more na. Kaya ayon, naglakad agad ako sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng itlog. At ang pinakamalapit sa aming bahay ay ang tindahan ni Manang Ibyang. Woke up like this talaga ang forma ko nun. Naka-shorts, oversized t-shirt without bra, and while on the way ay talagang tinatanggal ko pa ang mga morning glory ko sa aking mga mata.
Malapit na ako sa bahay ni Manang Ibyang ay tumigil ako. Kasi sa may tindahan ay napakaraming motor ang nakatambay. Ang daming taong nandun and worst of all, lahat sila ay puro kalalakihan. Siguro papunta pa sila at paalis pa dahil may mga bitbit pang mga bag. Yung iba ay nakasakay na sa motor habang yung iba ay tumatambay pa sa harap ng tindahan. Hindi ko talaga in-expect na may maraming lalaki sa tindahan ni Manang Ibyang early that morning. Napakaaga pa pero ang laki-laki na ng mga pawis ko sa aking noo. Ang lagkit-lagkit na ng pakiramdam ko at gusto ko na sanang mag-evaporate that time. Nakakahiya, aatras sana ako pero obvious na papunta ako dun sa tindahan para may bibilhin. Kaya naman naglakad na lang ako at hindi ko na lang masyadong pinansin yung mga kalalakihan doon. Papalapit na ako sa tindahan pero pakiramdam ko ay halos naglalakad ako sa impyerno. May tao po ba sa tindahan, ya? Tanong ko sa isang lalaki na umiinom ng kape. Kuya ang tawag ko sa kanya dahil sure ako nung mga panahon na yon na mas matanda siya sa akin. Akala ko si Manang Ibyang ang tatawagin niya pero tinawag niya ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Ray. Lumapit si Ray na may bitbit ding kape. Gwapo siya, matangkad, maganda ang kanyang pangangatawan at matured na siya kung titignan. Sa tingin ko ay nasa 30 plus na ang edad niya nung mga panahon na yon. Lalo tuloy akong na-conscious sa forma ko dahil ang gwapo-gwapo ng kaharap ko. Anong sa atin? Ya, may itlog ka? Straight to the point kong tanong. Doon ko pa na-realize na napaka-awkward pala ng tanong ko na yon at halos maibuga ni Ray yung kaping iniinom niya. Lahat ng mga lalaking nandoon ay halos bumuhakhak na sa pagtawa. Halatang halata na mga dirty-minded sila. Kahit medyo napahiya ako ay nagpapa-inosente ako nung mga panahon na yon. Itlog naman talaga ang bibilhin ko. Ikaw talaga, kinabahan ako sa'yo. Meron naman akong itlog. Sagot ni Ray na mas lalo pang ikinatawa ng iba dahil alam kong mga green ang iniisip nila nung mga panahon na yon. Habang ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hiyang-hiya na at medyo naiinis na rin. Pakiramdam ko kasi ay sinasadya niya ang kaniyang pagsagot sa akin ng ganon. Gustong-gusto ko nang kumuha ng itlog tapos pagbabatuhin silang lahat o di kaya'y kunin talaga ang mga itlog nila at yun ang iluluto ko. Pero syempre, pa-poker face pa rin ako at nagkukunwaring hindi ko na gets kung bakit sila tumatawa. Pabili po ng 5. Habang humahanap si Ray ng sisidlan niya ng itlog ay lumapit yung isang lalaki sa akin na may bitbit na pandesal. Kain tayo, miss. Sige, salamat. Alam mo, parang familiar ka. Parang nagkita na tayo. Tinitigan ko siya pero kahit anong titig ko ay wala talaga akong maalala sa utak ko. Baka? Sabi ko. Mukhang nakita na kita sa panaginip ko eh. Sabi nung lalaki na siya namang ikinasigaw nung mga kasamahan niya. Tumawa na lang ako pero labas sa ilong ang pagtawa ko na yon. Don't know kung talaga bang sinasadya ni Ray na matagal makahanap ng lalagyang plastic para sa mga itlog na binili ko. Kasi medyo natagalan talaga siya nung mga panahon na yun eh. Saan ka pala nakatira, miss? Tanong ulit nung lalaki. Diyan lang. San nga? Doon sa bahay na napakaraming aso. Sabi ko kahit ang totoo ay wala namang kaaso-aso ang bahay namin. Ang dami pang tanong ni Boy Pick Up, Mama Mia, hanggang sa dumating na lang si Manang Ibyang. Hindi pa rin nakahanap itong si Ray nang pwede niyang pagsidlan ng itlog na binibili ko. Alam mo, nakakita ka lang ng customer na dalaga, hindi mo na makita kung saan nilalagay yung mga plastic. Tukso ni Manang Ibyang dun kay Ray.
Alam mo namang hindi tayo sanay dito sa tindahan mo eh. Des, pagpasensyahan mo na itong binata ko ha. Talagang natataranta ito kapag nakakakita ng dalagang maganda. Des pala ang pangalan mo, miss? Tanong ulit ni Boy Pickup. Hoy, Fernando! Alam mo, huwag ka nang mambabae dito. Dun ka sa inyo. Ang layo-layo mo pa. Umabot ka dito para mambabae. Ayos lang yon, tita. Kasi may plastic naman eh. Anong ayos? Ayos mo mukha mo ha? Napakarami mo ng babae. Huwag mo nang idagdag tong si Des. Des, hala lumakad ka na iha. Kasi baka makagat ka pa dito ng baliw na aso eh. Umalis ako at tawang-tawa naman ako dun sa mga sinabi ni Manang Ibyang na napaka-straight to the point. Talagang na-uppercut noon si Mr. Boy Pickup. Actually, ganun talaga kung magsalita si Manang Ibyang. Medyo prangka pero nakakatuwa. Nakauwi pala si Ray, ang lalaking lagi na lang topic ni Manang Ibyang sa akin noon. Since lumipat kami ng bahay, si Manang Ibyang na ang naging ka-close ko na kapitbahay. Sa lagi kong pagtambay sa kanyang tindahan, ay laging siya lang din ang nandoon at lagi akong kinakausap. Pumapayag lang din naman ako dahil may pa-free snack siya sa akin. Si Ray ang kanyang anak na hindi pa nakakapag-asawa. Professional na lahat ng 4 na anak ni Manang Ibyang at lahat yon ay puro lalaki. 2 ang engineer, 1 ang seaman at 1 ang teacher. Si Ray ay isang engineer. Minsanan lang siya kung umuwi ng bahay nila dahil meron daw itong sariling apartment. Gusto raw nito na mag-isa at maging independent sa pamumuhay. Nung sinabi yun ni Manang Ibyang sa akin ay naisip ko na baka ang gusto lang talaga ni Ray ay makapagdala siya ng babae na walang sumisita sa kanya kaya siya umalis sa poder ng kanyang ina. Mabuti na lang talaga at malapit lang din ang bahay ng mga kapatid niya dun sa bahay ni Manang Ibyang. Napag-alaman ko rin mula sa iba naming mga kapitbahay na matatagalan daw si Ray sa pagtambay dun sa tindahan ni Manang Ibyang dahil inutusan ito ng kanyang mga kapatid na siyang mag-alaga sa kanilang ina dahil siya lang naman ang wala pang pamilya sa kanila. At since nandun na nga si Ray sa bahay ni Manang Ibyang ay hindi na ako laging tumatambay dun sa tindahan niya. Kaya naman, nag-isip ako na mag-apply na rin ng trabaho. Kasi nung mga pagkakataon na wala akong trabaho at nakatambay ako sa tindahan ni Manang Ibyang, ay paminsan-minsan hindi ko muna naiisip na maghanap ng trabaho dahil na-enjoy ko naman na makipag-usap sa kanya. Nung mga panahon na yon, nung hindi na ako tumatambay sa kanyang tindahan, ay medyo nabagot po ang aking pakiramdam. Kaya bukod sa pag-a-apply ng trabaho ay gumagawa na rin ako ng mga desserts para aking ibenta, like leche flan, mango float at maha blanca. Sa awa naman ng Diyos ay marami-rami rin naman ang umu-order sa akin at nagustuhan ng mga paninda ko. At isa na nga sa mga suki ko ay si Manang Ibyang. May isang pagkakataon na nag-deliver ako sa kanya at hindi niya agad ako pinauwi. Pinapasok pa niya ako sa bahay nila dahil nagluto raw siya ng biko na siyang ipapares niya sa dala kong leche flan. O diba? Nakaka-diabetes. Pero dahil nga suki ko na si Manang Ibyang ay kumain na rin ako ng biko na luto niya at nagmaritesan kaming 2. But then biglang dumating ang anak niyang si Ray. Gustong-gusto ko nang umuwi nung marinig ko ang pagtigil ng sasakyan niya sa harap ng mismong bahay nila. Siguradong-sigurado ako na si Ray yun dahil ang lapit-lapit ng ingay ng sasakyan dun sa bahay ni Manang Ibyang. Tumayo ako pero hinawakan ni Manang Ibyang ang kamay ko. Tumitig ako sa mga mata niya na para bang hini-hypnotize niya ako para hindi muna ako makauwi. Naabutan kami ni Ray sa may sala na kumakain ng biko at leche flan.
Mama naman, alam mo namang bawal sa'yo ang mga ganyang pagkain. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang matigas ang ulo? Lumaki ang boses ni Ray. Gustong-gusto ko nang mag-evaporate noon sa earth, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan kung bakit kumakain ng bawal si Manang Ibyang. Hindi ko naman alam na pinagbawalan na pala si Manang Ibyang na kumain ng mga matatamis. Diyos ko, naghahanap buhay lang naman ako. Bakit parang madadamay ako sa problema ng mag-inang to? Kinakabahan ako nung mga panahon na yon. Iho, tumikim lang naman ako. Nagluto rin ako ng konting biko kasi pupunta dito si Des. At itong leche flan, para sa'yo to. Diba nagtanong ka noon kung sinong nagluto ng leche flan na pinakain ko sa'yo kasi nasarapan ka? Eto, si Des ang nagluto noon. Noong in-explain ni Manang Ibyang ang mga kakanin kay Ray, Mama Mia, ay mas lalo tuloy akong napahiya. Hindi ako nakasagot pero sakto naman nung mga panahon na yon na may tumawag sa tindahan. Teka, sandali may bibili. Iho, samahan mo muna dito si Des. Mabuti pa, ikaw nang kumain itong mga dala niya para wag ka nang magalit dyan. Alam mo, mas lalo kang hindi makakapag-asawa. Dito muna kayo ha. Iha, iiwan ko muna sa'yo tong anak kong, nako, gwapo nga pero mainitin naman ang ulo. Pagtalikod ni Manang Ibyang ay tumayo agad ako dahil baka ako naman ang mapagbalingan ng init ng ulo nitong si Ray. Uuwi na sana ako. Nabayaran ka na ba ni Mama? Tanong niya. Okay lang niya. Free naman kapag si Manang Ibyang Sorry hindi ko naman alam na pinagbawalan na pala siya ng mga matatamis na pagkain. Bawal na sa kanya yung mga ganito kasi diabetic na yung mama ko Tayong dalawa na lang ang umubos nito. Huwag ka munang umuwi. Kumain ka muna dyan at magbibihis muna ako. Mag-i-insist pa sana ako na uuwi na ako pero hindi na ako nakapagsalita at agad na siyang tumalikod papunta sa kanyang kwarto. Kaya nagantay na lang ako kung kailan babalik si Manang Ibyang dahil sa kanya na lang ako magpapaalam. Pero natapos na lang ang pagbibihis ni Ray at nakabalik na lang siya sa may sala pero si Manang Ibyang ay nowhere to be found pa. Ewan ko kung saan siya pumunta. Tumabi si Ray sa akin at umupo. Ang dami namang upuan sa harapan at sa tagiliran ko. Ilang taon ka na? Tanong niya sa akin. 23 na Huwag mo na lang akong kuyahin, mas lalo akong tumatanda dyan Si Mama naman ang diabetic kaya minomonitor ko talaga lahat ng kinakain niya. Minsan-minsan ang tigas kasi ng ulo Hindi talaga sumusunod sa aming usapan. Kaya hindi ko napipigilan ang sarili ko at mapagsabihan ko siya. Ganun ba? Sa'yo pala tong leche flan? Tanong niya ulit. Oo, nagnegosyo ako ng konti. Mabuti. Alam ko maraming umu-order sa'yo kasi masarap to Ako nung mga panahon na yon ay kumakain ng biko habang si Ray ay kumakain ng leche flan. Yun ang inabutan ni Manang Ibyang na may dala pa talagang Coke at nagtaka ako, Mama Mia, kung bakit ang laki-laki ng ngiti niya. Nako, alam mo, bagay na bagay kayong dalawa. Para kayong si Gabby at Sharon, sabi ni Manang Ibyang. Para tuloy akong natinik sa biko na kinakain ko. Tumawa lang si Ray sabay tingin sa akin. Hindi ako komportable nung mga panahon na yon pero wala akong choice, Mama Mia. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko talaga trip ang mga lalaking malaki ang agwat ng edad sa akin. Ayoko nang masyadong matanda sa akin at ayoko rin ng masyadong bata. Simula noon ay napapansin ko na para bang pinapabango lagi ni Manang Ibyang sa akin si Ray. Aside sa gwapo naman talaga si Ray, sabi niya ay mabait daw ito. Hindi lang mabait kundi sobrang bait pa. Napaka-caring daw at napaka-loving at kayang-kaya na raw na bumuhay ng asawa at mga anak. Kulang na lang ay sabihin sa akin ni Manang Ibyang na ano pa bang inaantay ko, pwede ko nang pakasalan ng anak niya.
Sa totoo lang ay nahihiya akong magbigay ng comment. Nahihiya akong sabihin na hindi ko type ang mga lalaking malaki ang agwat ng edad sa akin. Mas prefer ko talaga yung mga kaidaran ko, di kaya'y nasa 2 to 3 years lang ang age gap naming dalawa. Kampante lang din ako noong mga panahon na yon. Pero sa totoo lang, kulang na lang Mama Mia ay ipagduldulan ni Manang Ibyang sa akin si Ray. Feeling ko naman ay hindi rin interested si Ray sa akin kasi palagi siyang busy sa kanyang trabaho. One time, nag-grocery ako nung magkita kami ng hindi sinasadya ni Manang Ibyang na nag-grocery din pala kasama ang anak niyang si Ray. Nung makita ako ni Manang Ibyang ay nakita ko talaga ang ngiti niya na abot-abot sa kanyang tenga. Hindi na niya ako binitawan pa at pinasama-sama na niya ako sa kanila habang nag-grocery silang dalawa ni Ray. Nung nasa cashier na kami ay kaming dalawa lang ni Manang Ibyang dahil may nakalimutan si Ray na kunin na bibilhin niya. Si Manang Ibyang ang pinauna ko para matulungan ko pa siya na maglagay ng kanyang mga pinamili dun sa harapan ng cashier. Habang nag-aantay kami na matapos ang pagpapunch ng cashier Mama Mia, ay bigla akong kinalabit ni Manang Ibyang. Iha, sali mo na yang sayo. Ano? Yung mga pinamili mo, sali mo na lang. Iisa na lang natin si Ray nang magbabayad. At first ay hindi ko talaga na-gets ang sinasabi ni Manang Ibyang Mama Mia. Kaya nung nakita niyang nagtataka ako ay siya na lang ang kumuha ng mga pinamili ko at inilapit iyon sa cashier para masali sa kanyang pagpunch. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia, at lumakas ang boses ko na halos sumisigaw na nung sinabi kong wag, wag. Tumingin sa akin at tumitig sa akin ang cashier Mama Mia. Tapos si Manang Ibyang ay parang naguguluhan kung anong plano ko sa buhay. Agad kong hinila pabalik sa cart ko yung mga pamimilhin ko. Ako nang magbabayad nito, miss. Iba yung sa kanya, iba tong sa akin. Iha, isali mo na yan dito. Magkano lang naman yan, libre na ni Ray. Pala desisyon talaga sa buhay ko itong si Manang Ibyang. Kahit walang kamuwang-muwang ang anak niyang si Ray na ito pala ang pagbabayarin niya ng mga groceries ko. Ako na po ang bubayad dito, Manang. Meron naman akong pambayad. Miss, yan lang yung sa kanya, iba tong sa akin. Sabi ko dun sa cashier. Halos lumuhod na ako noon sa harapan ni Manang Ibyang dahil hindi talaga ako papayag na siya o ang anak niya ang magbabayad ng pinag-grocery ko. Pero si Manang Ibyang ay nagmamatigas Mama Mia. Ayaw niya na hindi isali ang mga pinamili ko. Mas lalo tuloy akong napahiya nung bumalik na si Ray. Iho, sali na lang natin tong kay Des ha. Bayaran mo na lang, konti lang naman yan. Oo, walang problema. Des, sali mo na yung sayo, ako na magbabayad. Hindi ko ma-explain noon nung mga panahon na yon kung ano bang itsura ng pagmumukha ko. Nahiya ako sa cashier Mama Mia na para bang naiinis na sa pagtatalo namin ni Manang Ibyang tungkol sa pagbabayad ng mga pinamili ko. Tapos napahiya rin ako dun sa mga taong nasa likuran namin na pumipila para sa cashier na yon. Masarap naman sanang ilibre ka. Pero hindi ako na-inform at hindi ako prepared nung mga panahon na yon. Alam ko na kapag libre, dapat sana naging masaya ako. Kaya lang, imbis na maging masaya, ay napahiya ako nung mga panahon na yon. Mas lalo pa talagang grumabe ang panrireto ni Manang Ibyang kay Ray dito sa akin. Especially during the celebration of Ray's 31st birthday. Noon ko nalaman na hindi pala siya early 30s. 30 pa lang talaga siya at magti-31 pa lang. Personal akong pinuntahan ni Manang Ibyang sa bahay namin to inform na papupuntahin ako sa bahay nila dahil magpapatulong siya sa akin sa ipe-prepare niya para sa birthday ng anak niya. So ako naman, Mama Mia, proud and supportive ako kay Manang Ibyang kaya pumayag ako sa kanya.
Pumunta ako sa kanila mga 8 a.m. dahil yun ang usapan namin. Pero gulat na gulat ako dahil si Ray lang pala ang naiwan dun sa bahay at umalis daw ang mama niya. Naabutan ko si Ray na nagluluto ng mga putahe pero missing in action si Manang Ibyang na siyang kausap ko. So ang purpose pala nung panahon na yun na tutulong sana ako sa preparation ni Manang Ibyang ay trinaydor pala niya ako. Ang gusto pala niya ay tulungan ko sa preparation ang mismong anak niya, ang mismong celebrant na siyang nagluluto para sa birthday niya. Kaya naman napahiya ako kung aalis agad ako. So ang ending, tumulong na lang ako at naging assistant chef ni Ray. Tinulungan ko siya sa paggayat ng mga lulutuin at mga recados niya. Para kaming mag-asawa nung mga panahon na yon na busy sa kusina. Masarap magluto si Ray. Actually, amoy pa lang ay maglalaway ka na talaga, lalo pa kung makita mo na ang niluluto niya. Mga 10 a.m. ay hindi pa rin nagpapakita si Manang Ibyang. Natapos na lang ang pagluluto ni Ray ay walang Manang Ibyang na sumulpot sa aming harapan. Bakit ang tagal-tagal ng mama mo? Tanong ko. Nag-text si kuya, sabi niya nandun daw si mama sa kanila at nagpapamanicure. Nakakagigil talaga si Manang Ibyang, Mama Mia. Ang sarap kurutin sa tagiliran. Feeling betrayed talaga ako nung mga panahon na yon. Itong si Ray, dahil siya ang nagluluto, ako na lang ang nagpresenta na maghugas ng mga pinaglutuan at mga ginamit niya. Umaasa ako na sana habang naghuhugas ako ay dumating si Manang Ibyang pero ni anino niya ay hindi nagpakita. Hindi pa ako tapos sa paghuhugas ko nung dumating si Manang Ibyang at parang ang saya-saya pa. May pasipol-sipol pa ito. Oh, Des, iha, bakit ikaw ang naghuhugas dyan? Ako na dyan. Nako, ang saya-saya mo Manang Ibyang ah. May pa-manicure ka pang nalalaman? Nanggigil talaga ako nung mga panahon na yon pero syempre pinigilan ko na lang. Oo, matagal na kasi akong hindi nakapaglinis ng kuko ko eh. Tignan mo, ang ganda ng manicure ko, 'di ba? Alam mo, wala akong sakit na naramdaman nung minamanicurean ako. Tatawa-tawa lang ako nung mga panahon na yon pero deep inside Mama Mia ay gusto ko na talagang kurutuin si Manang Ibyang sa tagiliran. Para siyang best friend ko na tinutukso-tukso ako sa crush ko. Ang dami kong hinuhugasan nung mga panahon na yon. Hindi ako nakapag-apron kaya nabasa po ang t-shirt na suot ko. Nagpaalam ako na uuwi dahil magbibihis pero pinigilan ako ni Manang Ibyang. Huwag ka nang umuwi, Des. Marami namang t-shirt si Ray dyan. Iho, pahiramin mo muna ng t-shirt si Des. Huwag na Manang, uuwi na lang ako. Babalik ako kaagad, promise. Hindi ka pwedeng umuwi. Maraming t-shirt dyan si Ray. Manang yung sayo na lang ang susuotin ko. Naku, wag yung akin kasi pang matanda yun eh. Kay Ray ka na lang humiram. Gustong gusto ko nang tumalon noon sa bintana nila. Kulang na lang ay ilock ako ni Manang Ibyang sa loob ng kwarto ni Ray para hindi ako makauwi. Pinapasok niya ako sa kwarto ni Ray dahil ako raw mismo ang pinapili niya doon ng susuotin ko. Doon na rin niya ako pinagbihis sa loob. Noong nakapasok na ako sa loob ng kwarto ay nag-survey pa ako dahil baka may nilagay silang CCTV doon. Baka si Manang Ibyang ay naglagay ng CCTV para tuluyan talaga akong maireto sa anak niya. Oversize sa akin ang t-shirt ni Ray as expected. Pero okay lang naman dahil mahilig naman ako sa oversize, then branded din yon. Pero, hindi pa nga ako nakalabas ay nakita kong may pulbo sa loob ng kwarto ni Ray. Nako, etong lalaking to gumagamit din pala na Johnson's baby powder. Syempre nakigamit din ako dahil alam kong bilasang-bilasa na ang mukha ko nung time na yon. Feeling ko nanlalagkit na ako at oiling-oily na ang pagmumukha ko, sing oily na ng humba na niluto ni Ray. If I know,
kung talagang tinuloy ko na lang ang plano ko kanina na tumalon sa bintana, ay wala na ako sa awkward na situation na ito. O Des, parang nagmukha ka tuloy assistant nitong si Rhea, sabi ng kuya ni Ray nung nakalabas ako. Okay lang kuya. Etong si Mama, sabi niya, mamaya na lang daw siya pupunta dito dahil may katulong pa rin naman daw si Ray. Kala ko may hinire siyang makakatulong dito ikaw pala. Plano na pala talaga ni Manang Ibyang ang lahat ng yun. Hindi niya ako pinauwi hanggang sa dumating ang mga bisita para sa birthday ni Ray, Mama Mia. Nung mga panahon na yon ay hinolding hands pa talaga ako ni Manang Ibyang at pinapunta niya ako sa kusina. Actually, hindi naman marami pero lahat ng yon ay halos boys kaya marami para sa akin. Yung mga girls ay mga asawa lang ng kuya ni Ray pagkatapos si Manang Ibyang at ilan nilang mga pinsan. Napahiyaman ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay pinanindigan ko na lang. Nung paggabi na, sinabi ko kay Manang Ibyang na aalis na muna ako at uuwi na sa bahay namin. Pero hindi siya pumayag na hindi ako magdala ng bring house na pagkain. Tapos pinahatid pa talaga niya ako kay Ray. Naku Manang, wag na. Nasa tabi lang naman ang bahay namin Ilang hakbang lang naman. Naku, hindi maaari yan. Gabing-gabi na iha. Ray, ihatid mo na si Des. Wala rin namang nagawa si Ray kaya hinatid na niya ako. Awkward na awkward habang naglalakad kami papunta sa bahay namin. Sa totoo lang, Mama Mia, dun ko pa naramdaman na malayo-layo rin pala ang bahay namin. Nakakahiya. Bakit ang tagal kong dumating sa bahay namin? Parang gusto ko nang hilahin ang oras at hilahin si Ray para mas mapabilis ang aming paglalakad. Nung makarating na kami, ay nag-good night na siya sa akin. Hiningi pa niya ang number ko bago siya umalis. Nung nakapagbihis na ako at matapos na akong mag-half bath at ready na para matulog, ay nakatanggap ako ng good night text mula kay Ray na may heart emoji pa talaga. Pero hindi na ako nag-reply dahil wala rin naman akong load nung mga panahon na yon. Mama Mia, that year, one of my closest college friends ay ikinasal. 24 pa ang edad niya nung mga panahon na yon. Para sa akin ay masyado pang maaga yon dahil pakiramdam ko ang 24 ay hindi mo pa talaga lubusang na-enjoy ang pagiging single lady mo. Feeling ko nung mga panahon na yon ay wala pa kami sa tamang pag-iisip para pumasok sa pagpapakasal. Like, kailangan ko pang i-achieve ang lahat ng gusto ko, like travel around the world at kung ano-ano pa. Gusto ko pang mag-build ng career ko at pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero syempre, dahil friend naman ako at choice naman niya yon, ay sumuport na lang ako sa friend ko na yon. Isa ako sa mga napiling bridesmaid para sa kasal na yon. Nashock ako nung nalaman kong 39 years old na pala yung kanyang groom. I remembered Ray. Mas okay pa siguro si Ray kasi hindi masyadong malayo ang agwat ng edad namin. 23 ako, magto-24 samantalang siya ay ka-31 pa lang. So in short, halos 8 years lang ang age gap namin. During the throwing of bouquet sa bride, Mama Mia, ay hindi na ako nakipag-agawan sa kanila. Bahala sila kung gusto nila na mabalian ng buto sa pag-aagawan dun sa bouquet. Ako naman ay wala pang planong ikasal sa mga susunod na taon. Chill lang ako sa may gilid dahil ayoko pang masira ang kinabukasan ko. Gabi na nung natapos ang reception, tumawag sa akin si Papa dahil tinanong niya ako kung magpapasundo raw ba ako. Sabi ko mga 9 p.m. Tapos sabi niya papunta na raw siya. Mama Mia, nagulat ako dahil akala ko si Papa ang susundo sa akin. Pero ang dumating ay si Ray gamit-gamit ang motor ni Papa. O bakit ikaw ang pumunta dito? Nasaan si Papa?
Ako ang inutusan niya kasi nakainom na yung papa mo tsaka yung kuya mo. Doon kasi ako sa inyo naghapunan. Inimbita kasi nila ako. So ikaw, hindi ka nakainom? Tanong ko. Nakainom naman pero isang baso lang. Sumakay na lang ako dahil wala na rin naman akong choice pa. Nandun na si Ray. Pasalamat na lang ako at sinundo niya ako. Pero nagdududa talaga ako na hocus-pocus itong nangyayari sa amin. Hindi na lang siguro si Manang Ibyang ang gumagawa ng paraan ngayon. Baka kasabwat na rin niya pati pamilya ko. Dahil nakadress ako nung mga panahon na yon ay side view po ang pagsakay ko dun sa motor. At dahil nga takot ako na baka mahulog ako sa posisyon na yon at baka yung ulo ko ay mabagok pa sa simento o sa malaking bato at ikamatay ko pa o ikabalda ko pa, kaya humawak na lang ako kay Ray. Akala ko ay smooth lang ang aming biyahe pa uwi. Pero biglang tumigil si Ray dahil sabi niya flat raw yung gulong namin. Leche, pati pagulong ng motor ko may trust issues na ako. Hindi kami makakita noon ng bukas na vulcanizing shop dahil magti 10 PM na noon. Napakarami pang aso na tumatahol sa amin. Malayo pa ang sa amin at lahat na lang ng madaanan naming tindahan, lahat ay sarado na. Sinubukan ni Ray na kontakin ang kuya niya para magpa-rescue kami pero ring lang ng ring nang tinatawagan niya ito. Natutulog na raw siguro. Kaya naman pinaandar na lang niya ang motor pero dahan-dahan lang ang biyahe namin. Nako, baka umaga na tayo makarating nito sa bahay. Huwag kang mag-alala, makakarating pa rin tayo. Oo nga, makakarating pero baka bukas na ng hapon. Basta makarating tayo sa inyo, ayos na yon. Dahil pagod na rin ako sa buong maghapon na event na yon ay sinandal ko na lang ang ulo ko sa likuran ni Ray. Antok na rin ako nung time na yon. Kung tutuusin, kung hindi mo kami kilala, ay iisipin mong napaka-sweet naman talaga ng forma namin na para kaming magjowa. Huwag kang matutulog, Des, ha? Baka mahulog ka dyan. Easy problem. Yumakap ako sa kanya para hindi ako mahulog. Napakabango ni Ray. Pero hinahanap-hanap ko nung mga panahon na yon ang amoy ng kanyang Johnson's baby powder. Kaya lang wala ako. Huli na nung na-realize ko na baka hindi niya kwarto o hindi siya ang natutulog sa kwarto na yon at hindi siya ang gumagamit ng Johnson's baby powder. Naisip ko na oo nga pala. May pamangkin nga pala si Ray na doon natutulog sa kanila dati nung hindi pa ito umuuwi sa bahay nila at doon pa ito tumutuloy sa kanyang apartment. Baka sa pamangkin niya yon. Sa awa naman ng Diyos, kahit dahan-dahan lang ang pagpapatakbo namin, ay nakaabot naman kami ng bahay nang wala pang alas 12 ng madaling araw. Tahimik na ang buong kabahayan at sarap na ang buong pamilya ko sa kanilang pagtulog. Bakit ganon? Kampanting-kampante silang nakakatulog kahit hindi pa nakauwi ang anak nilang babae. Pagbaba ako sa motor, ay kinabahan nako dahil titig na titig si Ray sa akin nung mga panahon na yon. Biniblink-blink ko talaga ang mga mata ko pero titig na titig pa rin siya sa akin from head to toe. Ang ganda-ganda mo ngayon, Des. Oy, thank you, sabi ko. Nawala ang antok ko that time, Mama Mia, dahil sa ginawang pagtitig sa akin ni Ray. Ewan ko, pero pakialamdam ko nung mga panahon na yon ay nanunuyo ang labi ko pati na rin ang lalamunan ko. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko binabawi ang kamay ko na hawak-hawak niya. Hanggang sa bigla niya akong hinila papalapit sa kanya. Para akong nahihypnotize sa kanyang pagtitig, Mama Mia. Naramdaman ko na lamang ang smooth na lips ni Ray na dumampi sa mga labi ko. At first ay smack lang yun pero naulit. And this time ay matagal, Mama Mia.
Nadala na rin ako sa sarap niyang humalik at nung mga panahon na yon ay gumaganti na rin ako sa halik niya na para bang isinasayaw ako sa langit. Hinawakan ko pa ang balikat niya dahil pakiramdam ko ay nanghihina ang tuhod ko at anytime ay kokolaps ako. First time kong na-experience ang ganung uri ng halik. Naramdaman ko na para bang may love, may gigil na napaka-sensual na hindi ko maintindihan kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ang pakiramdam ng halik na yon. Basta, nakaka-turn on. Ang dami-dami ko nang na-experience na halik pero yun ang unang pagkakataon na pakiramdam ko ay nasa cloud 9 ako. Nung tumigil si Ray ay nakapikit pa rin ang mga mata ko, Mama Mia. Tayo na? Bigla niyang tanong. Ha? Naguguluhan kong tanong ulit sa kanya. Hindi na lang ako manliligaw sa'yo kasi tayo na eh. Ano? Sino may sabi sa'yo? So, manliligaw pa ako? Ano? Hindi ko alam kung anong isasagot ko nung mga panahon na yon. Ulitin nga natin yung kiss na yon, baka magising ka na. Uy, wag kang sumusobra ha. Papasok na ako, umuwi ka na doon. Sagutin mo muna tanong ko. Sa susunod na. Ngayon na, Des. Sa susunod na, magte-text na lang ako. Sige, hindi kita pakakawalan kung hindi mo ako sasagutin. Bahala pa at umagahin tayo dito. Hindi nga ako pinakawalan ni Ray. Lagi kong sinasabi sa kanya na sa susunod na pero hindi siya pumapayag na wala akong isasagot sa kanya. Dahil sa pagkadala ko sa halik na yon ay napasagot ako ng oo na pwede siyang manligaw sa akin pero meron akong kondisyon na binigay sa kanya. Walang ibang makakaalam tungkol dito ha, lalo na ang mama mo. Sa atin muna tong dalawa. Bakit? Botong-boto naman si mama sa'yo. Araw-araw ka nga niyang nirereto sa akin eh. Basta, lagot ka talaga sa akin. Wala ka talagang mapapala sa akin kapag nalaman kong may pinagsabihan ka. Alam mo, pakiramdam ko ay mapapansin naman talaga nila kung manliligaw ako sa iyo eh. Bahala ka kung anong gagawin mo. Basta ang kondisyon ko dapat walang ibang makaalam na nililigawan mo ako. Nagkakadiskusyon pa kami ni Ray nung mga panahon na yon kung paano ba niya ako nililigawan na walang ibang makakaalam. Bahala siya, diskarte na niya yon. Basta hindi ako pumayag na may makaalam tungkol sa panliligaw niya. Dahil alam kong masyadong pala desisyon ang mga tao sa paligid ko. Lalong-lalo na si Manang Ibyang at si Mama, pati na rin ang kuya ko na pinsan ko. Oo nga pala, Mama Mia, alam kong naguguluhan kayo dahil sinabi ko kanina na panganay ako sa 5 magkakapatid. Ang kuya na tinutukoy ko po ay pinsan ko na parang inadapt na rin ng mga magulang ko at dun na nakatira sa amin. Lahat sila, alam ko, ay botong-boto kay Ray. Dati pa man, kahit hindi pa umuuwi si Ray dun sa lugar namin, ay lagi nang sinasabi ng pinsan ko na bagay raw kaming dalawa ni Ray. Kaya, Mama Mia, alam kong magiging pala desisyon sila kung malalaman nilang manliligaw si Ray sa akin. Hindi pa ako handang magpakasal. As I've said, marami pa akong gustong marating sa buhay ko. Wala pa akong stable job at pakiramdam ko, wala pa po ako sa tamang wisyo para magpakasal. Kinabukasan, pagkagising ko, ay tsaka ko palang na-realize ang naging desisyon ko. Natulala na lang ako. Hindi naman ako nakainom kagabi, hindi naman ako lasing. Pero bakit parang pakiramdam ko ay high ako sa naging kiss ni Ray at naka-oo agad ako sa sinabi niyang liligawan niya ako. Agad kong nirecall lahat ng nangyari nung nakaraang gabi. Agad kong inisip kung ano ba ang magiging desisyon ko, kung papaano ko ba sasabihin kay Ray na wag na lang niya akong ligawan. Isa pa ay tinansya ko talaga kung may feelings na ba ako kay Ray o kung in love na ba ako sa kanya. Pero
Halos mabaliw na ang utak ko sa kakaisip, wala akong makuha na tamang sagot mula sa utak at sa puso ko. Kaya lang, nung maalala ko na naman ang kiss na yon ay halos mawindang naman ang puso ko sa sobrang kaba. Hindi ko talaga maisip kung pagmamahal na ba yun o kung ano pa man. Agad akong lumabas ng bahay. Pero Mama Mia, hindi pa lang ako nakalabas ay nakita ko si Ray at si Papa na nandun at inaayos ang motor nito at nag-uusap silang dalawa. Kinabahan ako. What if hindi sumunod si Ray sa pakiusap ko sa kanya kagabi na kaming dalawa lang ang makakaalam ng tungkol sa panliligaw niya? Buong pamilya ko kasi ang alam ko ay pala desisyon talaga sa buhay ko. Hindi na nga ako nagsalamin, Mama Mia. Napakalaki na ng mga lakad ko papunta sa labas ng bahay. Nagulat si Ray nung nasa likuran na niya ako. Pinalaki ko talaga ang mga mata ko sa pagtingin sa kanya para mag-gets niya kung anong ibig kong sabihin. Pero siguro dahil matanda na siya ay hindi niya mag-gets na binabalaan ko siya nung mga panahon na yon. Nung mga panahon na yon ay nag-uusap pa rin ang papa ko at si Ray na para bang walang nangyari. Pinaalala ko siya sa agreement namin. Iniwanan ko siya ng pamatay look bago ako pumasok ulit sa bahay. Alam mo, napakaaga ni Ray dito. Naliligaw ba yan sa'yo? Tanong ni Mama. Hindi, Mama, kapitbahay lang natin yan. Paano kung kapitbahay? Pwede namang manligaw sa'yo ang kapitbahay, di ba? Mama, hindi yun papatol sa akin. Wala akong trabaho. Wala kang trabaho pero may business ka naman. Masipag ka naman. Oo, business nga pero pasara na rin yun. Mama, mag-abroad kaya ako? Sabi ko. Ano? Tigil-tigilan mo ako dyan, Des, ha? Mabuti pa mag-asawa ka na lang ng maaga. Nako, never talaga. Kung yung ibang tao o yung ibang kabataan ay gustong-gustong makuha ang pagpayag ng mga magulang nila na mag-asawa na sila, ibahin niyo ako, Mama Mia. Ako ang pinipilit ng mga magulang ko. Dumeble effort pa ako noon na makahanap ng stable job para naman hindi na ako buong araw na nasa bahay at buong araw na lang na pinag-iinitan ng pamilya ko. Lahat ng kumpanyang alam ko ay pinagpasahan ko na ng resume ko. Pero ewan ko ba, kahit halos mapudpud na ang sapatos ko sa kakalakad sa pagsasubmit ng mga application letter at resumes, ay wala pa ring tumatawag sa akin. 4 years ang natapos kong trabaho, pero napakatagal ko. 4 years ang natapos kong kurso, pero napakatagal kong makahanap ng trabaho. Only in the Philippines, ika nga nila. Kulang na lang talaga ay patulan ko ang pagiging janitress para lang mawala ako sa paningin ng mga magulang ko. Para akong manok nung mga panahon na yon, Mama Mia, na hindi mapakali at kung saan-saan na lang napupunta. Ayoko talaga kasi na magpirmi pa sa bahay namin dahil lalo ngayot dun na nakatira sa kanina man ang ibiyang itong si Ray ay lagi na lang akong tinutukso ng halos buong kapitbahayan. Na kesyo bagay raw kami ni Ray. Mama Mia, habang naglalakad ako noon at init na ay may biglang tumigil na sasakyan. Walang iba kundi si Ray. Nasa harap na ang solusyon ng mga problema ko. Yung iba pinagdadasal ang isang engineer, gwapo at galing sa mabuting pamilya. Ako, ang kulang ko na lang nagagawin ay papatol sa taong pinapangarap ng iba. Kaya lang, napakataas din kasi ng pride ko, Mama Mia. At isa pa, hindi ko rin talaga alam kung totoong gusto ko si Ray o baka kinakabahan lang ako dahil kakaiba ang kilos niya kumpara sa mga kaidaran ko. San ka galing? Tanong niya nung sumakay na ako sa sasakyan niya. Alam ko kasi na kapag humindi ako ay susundan-sundan lang niya ako hanggang sa mapahiya ako sa maraming tao. Kaya sumakay na lang din ako. Nag-a-apply ng trabaho. Akala ko nagsusurvey ka eh. Pwede kang mag-apply sa akin. Hiring kami. Anong gagawin mo sa akin?
Gagawin mong taga-masa ng semento? Hindi naman. Taga-punas lang ng pawis ko. Di wow. Libre mo naman ako. Gutom eh. Gutom na ako nung mga panahon na yon at ayoko rin talaga na humihingi ng pera sa mga magulang ko, Mama Mia, dahil alam kong ang isasagot nila sa akin ay pwede naman daw akong mag-asawa kay Ray. Kaya nung mga panahon na yun ay kinapalan ko na ang mukha ko. Nagpalibre na ako sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mabait naman si Ray. Totoo naman ang sinabi ng mama niya sa akin na si Manang Ibyang na napakabait talaga ng anak niya. Pero ewan ko ba, hindi pa talaga kampante ang puso ko nung mga panahon na yon. Una siguro dahil hindi ko pa siya masyadong kakilala. Pwede naman na mabait ang tao sa'yo lalo na kung bago mo pa lang itong kakilala at may kailangan sa'yo, hindi ba? Bakit ayaw mo na malaman ng pamilya natin na nililigawan kita? Tanong ni Ray. Siyempre, ayoko dahil alam mo naman mga pala desisyon ng mga yun eh. Alam mo, pwede naman nating sabihin sa kanila na nililigawan kita eh. Gusto ko lang naman na makita nila ang maayos kong intensyon sa'yo. At isa pa, ayaw mo nun, kapag alam nilang nililigawan kita, lahat sila papansinin ng bawat kilos ko. May mga other perspective kang makikita, hindi lang yung gusto mong makita, di ba? Mama Mia, naisip kong tama rin naman si Ray. Napakagaling ng kaniyang pag-explika sa akin na naintindihan ko kaagad. So sinabi ko sa kanya dahil malapit-lapit na rin naman ang birthday ko, ay dun ko sasabihin sa pamilya ko ang tungkol sa panliligaw niya sa akin. Nadala niya ako sa maayos niyang pag-explain at talagang ginamitan niya ng utak ang pag-i-explain niya sa akin na yon. Noong kinumpute ko, Mama Mia, kasali lahat ng logic na meron ako, ay naraman ko na tama nga pala siya. So ayun, sobrang kaba ko sa papalapit kong 24th birthday. Malapit na talagang masira ang pinto ko sa pagkatok ng pamilya ko doon. Ayoko pa sanang lumabas, Mama Mia, dahil antok na antok pa ako at napakaaga pa nun. Pero napakakulit ng pamilya ko at ang sabi, nakapagluto na raw sila at ako na raw ang kulang. Ang aga-aga pa nakapagluto na. Nagulat na lang ako, Mama Mia, nung paglabas ko ay nandun pala si Ray at may bit-bit pa talaga itong bouquet of flowers at kung ano-ano pang regalo. At isa pa, Mama Mia, siya palang nakatokang magluto noon para sa birthday ko. Nagpaalam na pala siya sa mga magulang ko at pinaalam na niya ang tungkol sa panliligaw niya sa akin. Kaya ayon, hindi ako tinantanan ng mga magulang ko pati na rin ng mama niya. Lagi nilang sinasabi sa akin kung ano pa raw ba ang inaantay ko. Bakit hindi ko pa raw sagutin si Ray? Halata naman daw na gustong-gusto ako ni Ray pati na ng pamilya niya. Isa pa ay nagkakasundo ang pamilya namin. So bakit daw ano pa raw ba ang pumipigil sa akin? Naku, Des, baka may iba kang nagugustuhan na, tapos baka tambay yan, o di naman baka may bisyo, di naman baka babaero. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Andito na si Ray, oh, gustong gusto ka, halatang halata na galing sa magandang pamilya, may magandang edukasyon, mahal ka rin ng pamilya niya. Kung ano-ano pa ang sinabi ng mga magulang ko sa akin tungkol sa panliligaw ni Ray. Narinig ko pa talagang nagpasalamat ang papa ko kay Ray dahil nirespeto raw ni Ray ang aming buong pamilya. Kasi nagpaalam raw talaga si Ray sa kanila na manliligaw sa akin. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pagkatapos noon ay sinabi ni Ray sa akin na tutulungan niya akong maghanap ng trabaho. Pero dahil ma-pride ako, sinabi ko na ako na. Ang ginawa na lang niya kapag bakante siya ay hinahatid sundo niya ako sa mga kumpanyang pinag-a-applyan ko.
At siguro nga lucky charm sa akin si Ray, Mama Mia. Wala pang 2 linggo mula nung sinasamahan niya akong mag-apply ay natanggap ako sa isang money remittance center. Ewan ko, napakabilis lang nila akong tanggapin doon. Wala na akong problema sa transpo dahil hatid sundo ako ng manliligaw kong si Ray. Dito din usisa lalo ang pamilya ko kung sinasagot o sinagot ko na raw ba si Ray. Siyempre, hindi pa. Ang usapan kasi namin ni Ray ay 1 year pa bago ko siya sagutin. Kawawa naman si Ray. Sagutin mo na, iha. Napakabait na tao. Alam mo, konti na lang ang mga lalaking ganyan ngayon sa mundo. Mama, uy, bakit ba ikaw yung mas may alam? Ikaw ba yung nililigawan? Hindi nga ako, pero ano pa bang pinapatagal mo dyan, iha? Alam mo, kapag talagang yung si Ray nakahanap ng iba, naku, magsisisi ka talaga. Mama, kung makahanapan siya ng iba, isa lang ibig sabihin nun, hindi kami ang para sa isa't isa. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay hindi ko talaga naiintindihan noon ang nararamdaman ko para kay Ray. Hindi ko masabing in love na ako sa kanya. Dahil hindi ko naman siya laging iniisip sa bawat oras, sa bawat minuto at sa bawat segundo. Parang nagugustuhan ko lang ang pagiging caring at gentleman niya. Ayoko naman na sagutin siya dahil lang sa awa o dahil lang pakiramdam ko ay crush ko na siya, Mama Mia. Ang gusto ko ay sigurado ako at isa pa na may usapan na kaming dalawa ni Ray na pagkatapos ng 1 taon niyang panliligaw ay tsaka pa ako magdedesisyon kung talagang kami ang para sa isa't isa. Pero Mama Mia, kung kailan naman may usapan na kami ni Ray, ang mga ina naman namin, ang mama ko at si Manang Ibyang, ay lagi talagang kinukulit ako kung kailan raw ba magiging opisyal ang relasyon naming dalawa ni Ray. Napapantig na ang tenga ko kapag pinag-uusapan nila ako. Napapantig na ang tenga ko kapag tinatanong nila ako ng paulit-ulit tungkol sa panliligaw ni Ray sa akin. Alam mo ba kami noon ng asawa ko? Nung niligawan niya ako, oo agad ako. Tapos alam mo ba, dun ko pa tinansya kung sincero ba talaga siya sa akin. Kasi alam mo iha, yang mga lalaki, syempre the best yung papakita nila sa inyo. Lalo pa kapag nililigawan kayo. Kaya kami, nako, kahit pa sabihin natin na may pagka Maria Clara pa nung panahon namin, nako agad kong sinagot yung napangasawa ko para naman makita ko agad ang totoong ugali. Kita mo, ilang buwan lang kaming naging magnobyo nagpakasal agad kami. Tapos masaya naman kami sa pagiging mag-asawa namin. Nagkaanak kami ng 4. At nako, kung hindi lang siguro yun kinuha ng maaga ng Panginoon baka nakasampu pa kami. Sabi ni Manang Ibyang sa akin. At ang mama ko naman yun din ang sinabi. Hindi raw pinapatagal ang panliligaw. Relasyon raw ang pinapatagal at hindi raw ligawan. Mama Mia, masakit na talaga ang ulo ko nung mga panahon na yon. Alam mo, sana talaga kayo na ng Ray ko, Des. Alam mo, ako talaga ang unang magiging masaya kapag naging kayong dalawa. Maniwala ka sa akin, iha. Totoong minamahal ka ng anak ko. Noong mga panahon na yon ay speechless talaga ako. Speechless ako sa mga sinabi ni Manang Ibyang sa akin. Eto na talaga ang kinatatakutan ko na kapag nalaman nilang nanliligaw si Ray, ay talagang gustong-gusto agad nila na maging kaming dalawa. At alam ko na kapag nalaman nila o kapag sinagot ko na si Ray, ay talagang ang gusto nila ay agad na kaming magpakasal. Dahil rin siguro sa edad ni Ray, Mama Mia. Pero dahil nga sa takot na yon ay hindi ko pa sinasagot si Ray. Ray, pwede bang mag-joyride tayo? Sabi ko sa kanya. Ewan ko, Mama Mia, isang malaking desisyon ang ginawa ko nung araw na yon. Tinimbang-timbang ko kasi ang sinabi ni Mama at ni Manang Ibyang sa akin. Gabi na, Des.
Bakit ayaw mo ba? Sige, wag na, bye. Uy, teka, sandali. Sige, kukunin ko. Mabilis pa sa 4:00 na kinuha niya ang kanyang sasakyan. Wala kaming saktong lokasyon na pupuntahan basta nagdadrive lang si Ray. Kapag may nadadaanan kaming magandang spot ay pinapatigil ko siya sa daan. Ang gusto ko ay nasa gilid ng daan at nasa dagat para romantic. Yun bang pang movie? Ray, gaano mo ba talaga ako kamahal? Sabi ko sa kanya nung tumigil na kami sa isang maganda-gandang spot. Sabi nga ng papa mo, 'di ba? Kung nagmahal kami ng totoo sa isang babae, hindi talaga kami nangangako, pinapakita namin. Kung sasagutin mo ko, Des, ipapakita ako sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Hindi ako na-inform na may pagkamakata pala itong si Ray. Ewan ko pero ramdam ko ang pagiging sincere niya nung gabing yon. Halos maging ang puso, liver at kidney ko ay naramdaman ng sincerity na yon. Hindi pa naman talaga matagal-tagal, Mama Mia, ay lumawig na yung barko. Sinagot ko si Ray nung gabing yon. O sige na, tayo na. I love you na. Doon ko nakita kung gano'n niya ako kamahal. Agad niya akong niyakap ng pagkahigpit-higpit at hinalikan at kinagat pa talaga na parang bubuyog ang aking labi. Nasabi ko talaga sa mga sandaling yon, o sige na, payag na ako. Kahit magpakasal na kami bukas, pwede naman siguro dahil ramdam ko naman na masasatisfy at mamahalin ako ng taong to. So another big announcement ang nangyari. Pag-uwi namin ni Ray ay natutulog na sina Papa, so sinabi ko sa kanyang bukas na lang namin sasabihin sa lahat ang tungkol sa aming dalawa. Hindi ako na-inform na 6:00 pa lang ng umaga ay nasa bahay na namin si Ray kinabukasan. Oh, bakit ang aga-aga mo dito? At nagkakapi ka na talaga? Early bird catches the worm, 'di ba? Nedi wow, sinabi mo na ba? Hindi pa, inaantay kita. Ma, pa, kami na ni Ray. Wala nang pasikot-sikot pa at wala nang special effects pa. Straight to the point na, Mama Mia, at masayang masaya ang lahat. Pati na rin lalo ang mama ko at pati na rin ang mama ni Ray. Mama ni Ray ang talagang gumawa ng paraan para magkakilanlan kaming dalawa, kaya siya ang unang tuwang-tuwa nung naging kami na nga ng anak niya. Sweet si Ray na boyfriend. May pagka-strict dahil matured na akong mag-isip, pero Mama Mia, nag-a-adjust din naman siya sa akin. Magkabaliktad ang aming pag-uugali. Kung strict at seryoso itong si Ray, ako naman ay happy-go-lucky at chill-chill lang sa life. Party-party pa. Pupunta kami ng sayawan ngayon. Sama ka? Every fiesta ay uma-absent talaga ako sa trabaho dahil pumupunta ako sa mga sayawan ng mga barangay. Kasama ang mga kaibigan ko, mga pinsan ko at syempre, yun ding mga kapitbahay namin na mga singles katulad ko. Ini-invite ko rin si Ray. Ano namang gagawin mo doon? Wala, magsasayaw. Sayawan nga, 'di ba? Sige na. Alam mo, meron akong pupuntahan bukas ng umaga. Alam mo, napaka-killjoy mo naman eh. Paminsan-minsan lang naman to. Pwede bang mag-enjoy ka rin sa buhay mo? Wag yung puro trabaho naman. Ano nga ang pupuntahan mo doon? Ang dami-daming lasing doon. Pupunta nga dahil may disco, 'di ba? May sayawan. Hindi naman lasing ang pupuntahan ko doon eh. Pwede naman akong lumayo sa mga lasing. Hindi talaga nakapagsalita si Ray sa kakulitan ko. Halatang halata na hindi magkapareho ang gusto naming dalawa. Habang ako ay hype na hype sa mga ganong klaseng activities, eto namang si Ray, Mama Mia, ay parang deadma lang talaga. Pero wala siyang ibang naging choice kundi sinamahan niya ako sa disco na yon. Kaya lang para po akong may kasamang papa nung mga panahon na yon. Papa as in ama.
As in matanda. Kasi habang ako ay nag-e-enjoy at nakikipagsayawan sa gitna ng dance floor, ang boyfriend ko naman ay nasa gilid lang at inoobserbahan kami. Para kaming tinitignan lang. Ang lolo mo talaga dahil nga iniinis ko siya ay may pag-grind-grind pa talaga ako sa gitna nung sayawan. Nung nilapitan ko siya ay halata kong naiinis na siya kaya kinis ko siya sa lips. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay halata ko talaga na hindi gusto ni Ray ang pinaggagawa ko. The next time na inaya ko siyang mag-disco ay hindi na siya sumama. Hindi niya rin sana ako papayagan pero sinabi ko sa kanya na yun talaga ang buhay ko at yun nako. Kaya sa ayaw at gusto niya ay payagan niya ako. Wala naman akong gagawing masama, babe. Pupunta lang naman ako doon dahil gusto kong mag-enjoy. Isa pa libre kaya yun, 'di ba? Kaya ayun, pinayagan niya ako. Actually, kontra pa talaga sa kaniyang loob ang pagpayag niya na yon. At dahil nga nag-e-enjoy ako doon ay hindi ko na namalayan na panay na pala ang tawag at text ni Ray sa akin. Marami siyang tinext na wag akong patatagal at wag akong pag-uumaga. Alam mo, kulang na lang ay maging mama ko siya sa dami ng bilin niya. Habang nag-e-enjoy ako noon, wala pang 3 oras ay lumapit na sa akin ang pinsan ko. Ate Des, nandyan ang boyfriend mo. Ha? Nasaan? Samahan mo raw ako dahil papupuntahin ka niya. Excited ako dahil akala ko ay sumunod si Ray para mag-enjoy. Kaya lang Mama Mia, sumunod siya doon para pauwiin na ako. In short, ay nag-aaway na kaming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, na ito pala ang isa sa magiging mahirap na parte ng relasyon naming dalawa ni Ray. Ang pag-a-adjust sa ayaw at gusto namin. Hindi kami pareho ng trip sa buhay dahil siguro sa laki ng agwat ng aming edad. Hindi ko alam kung magtatagal pa ang ganitong uri ng relasyon. Ay nako, alam mo Des, gano'n naman talaga, hindi lahat nakukuha mo. Well anyways, bukas, malalaman natin kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nag-adjust. Kung mas nag-adjust ba si Ray o mas nag-adjust itong si Des. Kaya antayin niyo bukas ang part 2 ng storya na ito. So chill muna kayo dyan at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Mag-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong upload dito sa channel natin. Thank you so much for always supporting and for always being there for me and for our little channel. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat hanggang bukas sa part 2 ng storya ni Des. Dito lamang sa Dear Mama Mia.